Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, matindi to. Basti Duterte sumabog sa galit, harapang sinupalpal si Romel Marbel. Namutla sa takot. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may i-share lang po ako, di ba? Kasi nagte-trending po itong flood control Maging sa Senado po ay pinag-uusapan na po itong flood control. Iniimbestigahan na, di ba? Yung 5,500 flood control na project, no? Na sinabi or nasabi ng ating Pangulo sa kanyang SONA. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin at mukhang I think magagalit po dito si ito opinion ko lang ito at may papakita po akong video mamaya kung bakit talaga posible na magalit dito si President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Villanueva mga karabyan natin. Ito. Ginoong Pangulo, tuwing tumitingin po ako sa Manila Bay, laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito, kung hindi Manila Sands. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan, nadala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana nating gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha. Flood control nga po yung proyekto Hindi ko na ho alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo. Senate Minority Leader, hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na kontrol tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos sa pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin. So yan mga kababayan, 1 billion a day para sa flood control projects na yan. Pero gaya nga po ng sabi ni Senator Villanueva, parang wala naman siyang nakikita, no, na mga flood control, no. Ito po yung sinasabi ko kanina, baka magalit sa iyo dito si President Bongbong Marcos Jr. Kasi ito po yung sagot niya nung tinatanong, di ba, sa ambush interview. Ay, hindi pala yung ambush interview, talagang press con yun mga kababayan. Ito po, baka ambush interview ito. Ito, basta interview po ito, maging ambush man o press con. Ito po, pakinggan natin si President Bongbong Marcos Jr. Sir, about the flood control project, kumusta po yung situation? I don't think we can really talk about that now. What we need to talk about is how to bring help to the people who are in trouble. So yan mga kababayan, I don't think we mapag-usapan daw yan, hindi mapapag-usapan yan. Ayaw pag-usapan, no? Ano sabi niya? I don't think we can talk about it right now. Ayun ba yun? Ang kailangan daw ay tugunan ng yung mga nabahaan. Oo, Senator Villanueva, baka pagalitan ka ni kasi sinabi don't talk about it. Kalimutan na lang yata, no? Mga karibin natin yung flood control na yan. Eto nga ang mas naisip ko kasi mga kabayan, di ba sila habang iniimbestigahan nila, may lumabas na balita na umamin na ang DPWH na wala po silang master plan ng
flood control dito sa mga nasabing lugar na ito. Sa NCR, mga kababayan. Or let's say basta umamin po sila na wala po silang master plan, no? Ang problema lang dito, mga karibin natin, 'di ba? Kasi budget po 'yan, saan po napunta? Tinatanong nga po ni Senator Amy Marcos kung saan napunta. Yung budget na sinasabing 1 bilyon, mahigit 1 bilyon araw-araw. Saan napunta kung wala namang plano pala? 'Di ba? Kasi 'di ba sa budget deliberation ba ang tawag diyan, mga kababayan? 'Di ba? Yung question kayo kung saan nyo gagamitin. No, like for example, yung ginawa nila kay BP Sara, 'di ba? Sa Department of Education, talagang ginisa nila si BP Sara para lang malaman nila kung saan gagamitin yung budget ng Department of Education. Budget deliberation ba, mga kababayan, ang tawag diyan? Paki-correct nga po kung mali. Di ba dadaan ito sa budget deliberation itong budget dito sa flood control projects na 5,500. Bakit nakalusot ito? Yan, babalik na naman po sa ating mga mambabatas. Bakit nakalusot? Di ba? Babalik rin sa inyo, Senator Amy Marcos, kahit tinatanong mo. Alam mo, babalik rin pala sa inyo eh. Bakit nakalusot? 'Di ba? Bakit naaprubahan yung budget nito? Kung ngayon tinatanong ni Senator Amy Marcos kung saan napunta, wala naman palang master plan. 'Di ba? Dapat kasabay niyan ay may master plan po para, 'di ba? Mahirap naman mag-project nang wala kang plano. Babalik pa rin sa inyong mga mambabatas, lagot. Ha? Kayo rin palang sasagot, Senator Amy Marcos eh. Kasi may narinig ko kanina kay Senator Amy Marcos, no? Nang pinanunood ko yung kabuuan ng video. Hindi ko na kasi tinapos ito yun. Hindi ko na po tinapos, pero nagsalita po dyan si Senator Amy Marcos kung ano daw, saan napunta, wala naman palang master plan. Babalik rin pala sa inyo, Senator Amy Marcos. Senator Villanueva, sa inyo rin pala babalik. Bakit inaprubahan? Tama ba? Or sa Kongreso? Sa Kongreso ito, mga kababayan, kasalanan ba ng Kongreso? Hoy, Speaker Romualdez, kumusta? Bakit nakalusot itong flood control projects na wala naman palang plano? Nako po. Pakisagot na lang po. pero expect natin, hindi naman sasagot yan eh. Sino ba tayo para sagutin nila? No? Well, kayo na lang po, mga kababayan. Bakit kaya nakalusot? Kayo na lang pong tatanungin ko. Bakit nakalusot itong 5,500 flood control projects? Wala naman palang master plan. Nako. Yan, mga kababayan, sagutin nyo na lang po. At ito, i-share ko lang din po ito. Biglang nabuhay, no? Itong si DOJ Secretary Boying Remulla. Ibig sabihin, mga kababayan, bigla pong nagsalita. Ito po yung statement ni DOJ Boying Remulla. I-share ko lang po sa inyo. About po ito doon sa Pogo, mga karibin natin. Related pa rin po sa nakaraang vlog natin. Pogo yun eh. Ito. Basahin ko lang po para sa inyo, no, yung sinasabi dito ni DOJ Boying Remulla. Prangkahin ko na kayo. Wag sana silang mag-iisip ng maraming elements within the BI, ibig sabihin Bureau of Immigration, mga ka-review natin, na gagawa pa sila ng pera. Palabas na ang mga Chinese, no? Palabas na itong mga tao, peperahan pa rin. May point, may point. Ito na yung mahalaga dito, ito eh. They'll have to be with us. Makipaglaro at makisayaw sa tugtog ng aming kinukumpas para maging maayos ang pagsasara ng Pogo dito sa Pilipinas. What? Anong ibig sabihin nun? Bakit matatalinhaga ang ginagamit mong salita? DOJ Secretary Boying Remulla. Dahil ba ay buwan ng wika ngayon? Eto po, basahin ko po ulit Be with us, sabi niya.
makipaglaro at makisayaw sa tugtog ng aming kinukumpas. No, para sila parang makapangyarihan dito, parang puppet, no? Para maging maayos ang pagsasara ng pogo dito sa Pilipinas. Aba. Ako po ang mag-iintindi, no, ng sinabi ni Isoji Boying Rimulya, parang sige, makisama kayo sa amin sa kinukumpas sa makisayaw, 'di ba? Makisama sa tugtog ng aming kinukumpas. Ibig sabihin, yung mga pogo owners ay kailangan makisama muna dito kay SOG Boying Rimulya. Yan na nga po mga kababayan. Pag makikisama ka, ibig sabihin, alams na yan. Dalawa, isa lang, pera siguro ang dahilan. Kaya hindi ko opinion lang po ito mga kababayan, pero parang ganun po 'di ba? Pag ganyan po ang mga lingwahe, makisayaw, makipaglaro at makipagsayaw sa tugtog ng aming kinukumpas, talagang may under the table yan mga kababayan, di ba? Parang ganun ang lumalabas Ito pa ang point, no, ng pagsasara dito ng mga pogo Ito, nalaman ko lang to kanina doon sa last vlog natin. Marami po ang nagko-comment at nabasa ko po. Ito po ang kanilang opinion. Nung panahon po ni PRRD, ginawang legal ang mga pogo para mapakinabangan ng gobyerno ang kanilang mga taxes. Ngayon, dahil wala na po, binaban na po, pero posible pa rin silang mag-operate dito sa Pilipinas, no? Posible pa rin silang mag-operate. Kaso nga lang, sabi ng ating mga kababayan, hindi na po mapupunta sa gobyerno ang kanilang tax kasi wala na nga ang tax Under the table na po ang mangyayari. Diba? Anong malay natin, diba? Kung mayroon pa palang mga pogo dyan, tapos under the table lang. Walang tax, pero under the table. Yun na. Sabi nga na nag-comment, gusto nila hindi mapakinabangan ng gobyerno. Instead, yung mga politiko, kurapolitiko at ipolitiko ang makikinabang. Nako, parang mukhang may logical, di ba? Yung kanyang komento. Parang possible, di ba? Posible. Anong masasabi niyo dyan mga karbi natin? Paki-comment nga ng inyong mga matatalinhagang salita dahil buwan ng wika naman ngayon. Well, anyway mga kababayan, eto na po, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Naku, yari ka, Tori. Sasampalin ka ni Baste. Alde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May asapaon ito, kanan. Kita ang asapaon. Sampalin mo na. Ay, ang ganda nito pag nagkasampalan no? Kung makikita ko ito, sasampalin ko talaga. Nako, matapang talaga. Ay, nako. Alam mo, kakaiba talaga ang mga Duterte. Alam mo, wag po tayong maniniwala na ito ay hindi laban. I'm sorry. I beg to disagree. Okay, ako lang po ito. Sa akin lang po ito. Ayoko pong i-quote ito in behalf of my group kasi baka mamaya iba ang kanilang paniwala. Pero sa akin, ito may punto itong si Emmanuel Badajas Wag po nating alisin. Ito ay laban sa kagutuman ng mga Pilipino. Ito ay laban sa korupsyon sa mga politiko. Ito ay laban sa mga magnanakaw. Ito ay laban sa mapang-api. Ito ay laban sa mga abusado sa gobyerno. Naunawaan ko yan. Pero bottom line dito, huwag tayong maglokohan. Huwag tayong maglokohan. Ito ay laban din ng Duterte. Huwag natin sasabihin ito hindi laban ng... Hindi, yes po, posibleng ito hindi naman ginusto ng Duterte. Pero titingnan po natin. Kung wala bang Duterte, sa tingin ninyo, magiging successful itong gawain natin? Wala nga, lahat nga ginawa na, wala pa rin 'Di ba? Real talk po tayo. Kaya wag po natin aalisin sa kwento at sa picture ang Duterte. Maling-mali po yung ganung quotation. Para sa akin wag kayong magagalit. Baka nga pati kagrupo ko hindi sang-ayon sa akin pero sa akin, ito'y Duterte. Ako ayoko mag-aalis tayo ng mga ibang opisyal tapos ang ipapalit natin sa pinakataas at pinakapinuno ay hindi rin Duterte? Hindi po. Magkakanya-kanya lang yan. Maniwala kayo. Nangyari na yan noong 1986 Naglagay sila doon ng tau-tauhan. Anong nangyari? Kinain din.
Kinain din ng ng mga sekretary, kinain din ng mga senador, kinain ng mga nakatpaligid. Bakit nilagay nila doon housewife? 'Di ba? Ay sa palagay nyo magiging successful itong pinaglalaban natin kung walang Duterte? Huwag naman natin niloloko ang taong bayan. Sige nga, tanungin ko kayo. Oh? Dapat ba inaalis natin? Uy, kasi may naririnig ako, hindi ito laban ng... Naku, yes po, hindi ito laban ng Duterte Marcos. Oo, posibleng pwede yung ganun. Pero yung aalisin natin na hindi ito ilabas natin ang Duterte. Sino maniniwala doon? So yan mga kababayan, naniniwala ba kayo na lahat ng nangyayaring ito ay walang kinalaman sa mga Duterte, yung mga ginagawa nila? Duterte nga ang target mga ka-review natin di ba? Oh, ngayon, sino na? Lahat na sila yata Si PRRD, si Baste sa Davao City, di ba mga kababayan? Oh, si Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, at saka yung asawa ni Vice President Sara Duterte, di ba? Kinakasuhan niya yun puro Duterte mga karibin natin Vice President Sara Duterte, tinanggalan ng security. Buong pamilya ng mga kababayan. Tapos sasabihin walang kinalaman mga Duterte. Ano ba yan? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa video ito. Alright, maraming salamat po.